Alright! Good morning Pilipinas and good morning world! At sa ating mga kababayang OFW, ang mga kababayan natin na nandyan sa Pilipinas na walang sawang sumusuporta dito sa ating munting programa, thank you so much at mabuhay po tayong lahat hanggat gusto natin. Well anyways, tuloy-tuloy na po tayo sa tagababalita dito ng mga tamang balita at sagutin ang maling information na ipapakalat ng mga fake news peddlers ng mga anti-Marcos, lalo na doon galing sa mga DBS na mga vlogger baka bayan. Yes, dapat silang sagutin. Bakit? Kasi baka hayaan natin sila na lagi pong naninira araw-araw kay BBM at sa Marcos Administration sa katagal baka bayan. Akala mga paninira ay matotoo yan sa mata ng ibang tao. So dapat natin silang sasagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At syempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balatang YouTube. Pagbibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat mga kabayan and a happy Tuesday sa ating lahat. Okay, so before tayo mag-start mga kabayan, well syempre, as usual, ichimar natin ang mga nakapasok sa ating top 5 commenters doon sa ating last vlog. At nandito sa listahan, ang nanguna po si Ma'am Lerma Sondita. Mersang 55 na mga comments. Nandiyan po si Nemi Hasigawa. Mersang 51 na mga comments, Robel Ferrer Official. Mersang 35 na mga comments, Jilin Quezon. Mersang 17 na mga comments, and Marilyn Ostria Ramirez. Mersang 11 lahat ng mga comments. Again, thank you so much po sa ating top 5 commenters. At syempre pasalamatan rin po natin ang ating po mga silent viewer dito sa ating channel. Thank you so much. At syempre pasalamatan rin po natin ang lahat ng mga viewers na lagi pong nagla-like, lagi rin pong nagsishares ng ating mga videos. Thank you so much. And also mga kababayan ko, i-acknowledge po natin ating po mga channel members. At saka meron tayong bago po na channel member mga kababayan. Siya po si Ma'am Maria Los Lagunsad. Nandiyan po si Florante Aquino, Barbara Butler, Pusong Inami, Katita Dar, Susan Torres, Edmond Casellejo, Samuel Membrado, and Via Vivar. I-greet natin mga kababayan ng happy birthday si ex-kapitan Gabriel Caranto ng Katuray, Bayambang, Pangasinan. Greetings from Rick Ramos. I-greet po natin ng happy birthday si El Rey Natividad from Pablo Guevara. Nandiyan na po si Ma'am Aida Fajardo. Happy birthday. Nandiyan po sa Hong Kong. Actually, she is from Ilocos Sur, mga kababayan. I-greet po natin ng happy birthday si Lenlen Davis, ang anak ni Ma'am Gemelyn Davis. Also, happy 149th Foundation Day ng Alcala, Pangasinan. Greetings from Robel Ferrer Official. At syempre, i-greet po natin ating po mga suki, mga early birds, yung nanguna po sa pag-comment dyan sa baba sa ating comment section. Nandyan sila si Flaviana Abila, Lolit Juanillo, Trining Luzano. Nandiyan po si Susan Reyes, Emmy Mapalad, Aida Sinsuat, Jordan Moriones, Florife Gumapat. Nandiyan po si Jovi Montero, Farouk Sinsuat, Jolly Requesto, 123 Channel. Nandiyan po si Ma'am Angelita Holsanger. Okay, so kumusta ang lahat mga kabayan? How are you today? Well, boys, I'm hoping po na sana magandang ating gising ang umaga at meron ng very energetic po na aura katulad po kay Sir Ivan. Siyempre, as usual, doon po sa ating kababayan po nakigising pa lang at wala pang energy. Don't worry, painitin ko po kagad yung mga maga kasi marami mga baon na mga pasabog at mga balita sa Sir Ivan na magamit ho natin ipadibang po sa mga ipinapakalat na mga fake news ng kabilang kampo, mga fake news peddlers. At syempre mga kababayan ko, dapat mo natin silang kakurtin araw-araw kasi sila po ay salot ng lipunan. Okay, good morning Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Well, today is Tuesday mga kabayan, saka happy, blessed at Tuesday po sa ating lahat. The same pa rin po mga kabayan, Tuesday again. The same task, the same routine, wala pong nagbago. Pero ang nagbago lang po mga kabayan, yung pangalan lang po ng araw, Tuesday. So God bless po sa ating lahat. Anyways mga kabayan ko, dito rin po sa ating mga kababayan po ng mga haters, mga anti-Marcos, napansin ko mga kabayan, ang dami na po mga haters na umaatake dyan po sa comment section. Inatake po ang ating mga viewers.
Di ba? Saka dito po sa mga DBS, ipalike naman po. Para po meron kayong pakinabang sa ating channel, please like naman po. Pwede kayong mag-like, pwede rin po kayong mag-dislike. It's up to you. Pero dapat kayo rin po ay mag-like or mag-dislike. Nakakatulong ho yan sa ating channel. Hindi puro kayo atake dyan sa ating comment section. Puro kayo paninira. Inakusahan ninyo yung mga viewers ni Sir Ivan na mga bayaran daw. Bayaran daw ni Sir Ivan makahabayan ang mga viewers ko. Kasi nakita nila na ang dami pong nagko-comment dyan sa baba. Kasi nakita rin po na makahabayan, di ba meron tayo ditong top 5 commenters. At kung napansin ninyo, isang account, ang dami pong comment makabayan. Umabot po ng 100, umabot po ng 80, 70, 60, as in marami makabayan. Siguro dahil po nakita nila yan, nag-isip sila na baka po yun po ay mga trolls o mga bayaran po dito sa ating channel. I can assure you mga DBS, yan po ay mga totoo pong tao, mga netizen. Hindi po sila mga trolls, kundi sila po ay nagpalabas lang po ng kanilang saloobin, dismayado, galit dito po sa pamilyang Duterte kasi nga binudol tayo po sa panahon po ni Digong at saka binudol rin po at saka ginamit niya yung pamilyang Marcos. Kaya sila po ay galit. At hindi po ibig sabihin na sila po ay mga trolls. Nagpalabas lang po sila ng kanilang saloobin. Okay? So nakita ko makabayan, siguro gusto nilang utuin po at mga viewers dito. Well, wag ka. Mga DBS, kung meron kayong sasabihin sa kanila na hindi po maganda, mga pag-aakusa, well, talaga po sila po ay magre-reply ho yan. Di ba napansin natin, sila po ay magre-reply? Hindi ba sabihin ng mga viewers po ni Sir Ivan, alam ko po, kasi I am very sure, 1,000%, ang mga viewers po ni Sir Ivan, mga mababait ho yan, mga respectable ho sila. At sila po ay God-fearing. Kilala ko po ang mga viewers ko, mga haters. But it does not mean na hindi rin po sila rumiresback sa inyo. Asahan nyo yan kapag sinasabihan nyo sila ng mga hindi po maganda po ng mga comment, ririsbakan kayo yan. Okay? Don't forget, please like po sa ating video. And also makahabaan ko, napansin ko rin po, ang daming nag-reply doon sa ating last vlog, nalaman nila or alam nila yung title po ng ating intro or outro music makahabayan. Diba? So, hindi sinabi ko yan sa ating last vlog. Sabi ko, iba-iba na po yung mga music po na inyong maririnig, makikita doon po sa ating outro. Kasi nga gusto ko makahabayan, syempre, nakipagbabakan tayo dito, medyo stressful po yung environment po ng politika. Gusto ko at the end po sa ating vlog, medyo good vibes makahabayan, pantanggal po na stress. Saka pwede talagang ipang karaoke makahabayan, pang videoke. Napaka-sweet to talaga. Alam na nila po yung title po ng music. So again, asahan nyo ninyo, iba-iba po ang music ang inyong marinig doon po sa dulo po ng ating vlog makabayan. Okay? So anyways, umpisa tayo. Baka kasi magreklamo po itong mga haters makabayan. Kasi nga number 1 dito na magreklamo, mga haters naman talaga eh. So kahapon, nakita ho natin na meron pong nangyaring House Plenary Debate para po sa budget po ng OBP makabayan. Budget po ni Sara Duterte. Pero hindi siya dumalo doon. Hindi siya nagpakita doon makabayan. Di ba nakita natin dito, napakabastos talaga eh. Kasi yung pong plenary budget po makabayan, ang House Plenary Debate para po sa budget po ng mga ahensya, schedule ho yan. So ayon po sa mga mababatas, kasi nga pinanood ko kahapon makabayan, 10 o'clock po mag-start ang kanilang debate. Pero hindi po dumating ito pong si Sara makabayan. Pero alam nyo po, talagang hinintay siya until hapon makabayan. Hanggang hapon, hindi po dumalo itong si Sara Duterte. At yun, napag-alaman ho natin, nandun siya sa isang island makabayan. Yes, meron pong kumalat po na picture. At saka alam nyo ba kung bakit kumalat yun makabayan, ang picture na yun? Meron kasing isang massage therapist na nagpa-picture po dito kay Sara Duterte. Meron pong isang pamilya makabayan na nagpa-picture po kay Sara Duterte. Kaya kumalat kaagad ang picture po ni Sara, napag-alaman, na-booking, bistado, na nandun pala siya sa isang island makabayan. Anong ginawa doon niya, Sir Ivan? Siguro naghanap po ng jowa. Naghanap siguro ng bagong kaibigan makabayan. Naghanap siguro ng bagong kaibigan at siguro nagpa-unwind. Siguro siya po ay na sobrang stress na or baka kung bakit siya pumunta doon sa island makabayan kasi siya po ay nag-celebrate. Kasi nga 'di ba lately, I think that is 3 days ago makabayan, 'di ba nakausap niya si Leni Robredo.
So nung dahil po nakausap niya si Leni Robredo, sa tingin niya matagumpay po ang kanyang maitim na binabalak. Na kung saan ngayon, nakita ba natin, di ba, yung mga pinklawan, mga dilawan, talagang nagkakagulo mga kababayan. Dahil po yon sa pagbunta po ni Sara Duterte doon po sa bahay po ni Leni Robredo mga kababayan. Kasi alam niyo po, napaka-imposible talaga na hindi po nila doon mapag-usapan yung tungkol po sa politika mga kababayan. Even though, sinabi na ho yan ni Ma'am Leni Robredo na wala daw politiko involved doon sa kanilang conversation kundi tungkol lang sa mga personal mga kababayan. Kung wala man, I am sure ito po ang kanyang first move mga kababayan. Gusto niya dito pong kunin po yung sa loobin po ang loob. Kung gusto niya kukunin ito po ang loob po ni Leni Robredo. Kasi alam niya, marami pong supporters po si Leni mga kababayan. Makakuha siya ng boto dito kasi alam na natin, wala na pong kaibigan itong si Sara Duterte. At siya kung makita rin po natin, ang mga comment po ng mga pinklawan, saka nag-message nga sa akin mga viewers natin po ng mga pinklawan mga kababayan. Sabi niya, Sir Ivan, ayaw na ayaw po namin po iboto itong si Sara Duterte. Even though daw na kahit i-endorse ito in the future ni Ma'am Leni Robredo, hindi pa rin po nila daw iboboto mga kababayan. Desperado naman kasi. Very desperate move po ang kanyang ginawa sa pagpunta niya doon sa Naga, doon po sa bahay po ni Leni Robredo mga kababayan. Okay, so mamaya, pag-usapan nun natin. Meron kasing kumalat po na video mga kababayan na kung saan ito'y kuha to galing po sa isang netizen na meron pala mga mansion itong si Sara mga kababayan. At siya kung maalala natin, di ba sinabi niya noon, tsaka doon rin po sa kanyang interview sa isang mainstream media mga kababayan, journalist, tungkol doon sa kanyang saloobin, meron siyang binulgar niya doon yung gustong mangyari ni Speaker Martin Romualdez at saka ni Representative Elizalde Co tungkol po doon sa kanyang budget mga kababayan, tungkol po sa budget po ng OVP kung bakit daw siya ginipit dito. Di ba meron siyang interview lately? Sinabi niya doon na simple lang daw ang kanyang pamumuhay mga kababayan. Simple lang daw ang kanyang pamumuhay. So yung style na yun, alam ho natin, tatak Duterte yan. Kapag merong binibanggit po na simpleng pamumuhay, alam na natin yan kasi ginawa na rin po yan ni Digong mga kababayan. Di ba? Yan po ay tatak Duterte. So mamaya, ibubuking ho natin kasi meron pong ebidensyang ipinakalat ang ating pong netizen. But before that, babalikan muna natin po yung nangyaring House Plenary Debate doon po sa tungkol po sa budget po ng OVP mga kababayan. For more details, let's watch this. September 23 ang ika-6 na araw ng deliberasyon ng plenaryo ng Kamara para sa Fiscal Year 2025 General Appropriations Bill o GAP. Kabilang sa nakaschedule na talakayin ang panukalang pondo ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte. Gayunman sa sulat ng pangalawang Pangulo kay Representative Sia Alonto Adyong, ang sponsor ng proposed budget ng Office of the Vice President o OVP, iginiit ng tanggapan ng Vice Presidente na ipinauubaya na nito ang plenary deliberation ng panukalang pondo nito sa House of Representatives. Ito ang ikalawang pagkakataon na no-show si Vice President Duterte sa pagdinig ng kanyang panukalang pondo para sa susunod na taon, una noong September 10 budget hearing ng House Committee on Appropriations. Ang hindi pagsipot sa House panel hearing ang naging dahilan kung kaya't inaprubahan ng komite ang rekomendasyong tapyasan ng higit kalahati ang panukalang budget ng OVP at i-realign sa mga programa ng Department of Social Welfare and Development at Department of Health. Ang rekomendasyong ito dadaan sa plenary deliberations. As of 4:30 p.m., hindi pa rin sumasalang sa plenaryo ng Kamara ang OVP budget proposal. Nagtatanong pa rin kami, nasaan po ang ating Vice President? Kasi kanina naka-schedule po kami sa 10 o'clock at walang magandang explanation. Hanggang ngayon po ay hinihintay po namin sa araw na ito. Sana po ay magkaroon tayo ng pagkakataon talakayin ang kanyang budget. May ilang kawani naman ang OVP ang dumalo sa plenary deliberations ngayong araw. Sa September 25 ang nakataktang pagpapasa ng Kamara sa 2025 General Appropriations Bill sa ikatlo at huling pagbasa. Samantala, kasabay ng plenary deliberations, nagsagawa ng kilos protesta sa labas ng Kamara ang mga miyembro ng bagong Alyansang Makabayan upang ipanawagan ng impeachment ni VP Duterte.
dahil ito sa umano'y betrayal of public trust at pagtangging sumagot ng mga tanong kaugnay ng paggamit nito ng confidential funds. Ako, agree ako po na itong si Sara Macabayan dapat itong i-impeach talaga. Dapat impeach talaga kasi impeachable po ang kanyang ginawa Macabayan. Hindi niya dito nirespeto po yung Kongreso kasi nga protocol ho yan, saka mandatory ho yan na every ahensya kapag meron silang propose na budget Macabayan, dapat talaga yan po ay pagdebatihan at saka i-defense ho yan ng isa po sa mga opisyal dyan po sa ahensya na yung Macabayan. Sino man ang opisyal dyan po sa OBP? Diba si Sara Duterte? Pero hindi siya po nagpakita Macabayan. Para sa akin, agree ako. Ito po si Sara, dapat itong i-impeach Macabayan. So ngayon, nandun lang po sa isang beach sa Calaguas Island Macabayan. Nagpa-unwind Nagpa-unwind lang or baka naghanap po ng jowa Macabayan. Baka merong magtatanong dito, Sara Van, meron yang husband. Hindi po sila nagkasama daw sa isang bubong Macabayan. Ayon po sa mga malapit po nito ni Sara na ang kanyang husband at saka si Sara Macabayan not in good terms daw. Hindi sila nagsama po sa isang bubong o sa isang bahay. Kaya siguro nagpunta doon sa island, nanghanap siguro ng jowa Macabayan. Okay? So anyways, Macabayan ko, may papakita ko sa inyo kasi nga ang ating pong mga kababayan po, mga netizen, nagpalabas sila ng kanilang saloobin tungkol po dito po kay Sara Duterte, kung ano ba ang kanilang masasabi Macabayan tungkol doon sa hindi po pagdalo ni Sara sa budget deliberation po ng kanyang budget ng OBP. Ito po ang kanilang masasabi Macabayan. For more details, let's watch this. Hello ate! Hello po. Tatanungin lang kita ate, tama ba na iwasan ni Sara Duterte ang mga tanong tungkol sa confidential fund? For me po, hindi po. Kasi po karapatan po ng mga taong bayan po na malaman kung saan niya po ginamit yung confidential funds po. Tingin mo po ba may kababalaghan sa paggastos niya? Yes po. Kasi po, ang lakit po ng pera na nawala. Kaya, importante po talaga na malaman ng mga taong bayan po kung para saan ginamit niya po yung pera. Yung taktika niya po na iniiba yung usapan, yung sinisiraan niya yung mga nagtatanong, tingin niyo po ba tama yun? Maling-mali po siya sa part na yan kasi ang simple lang naman po ng tanong, bakit hindi niya na lang po sagutin ng diretsyo? Saan? Sa presentation ko kanina, ang haba. Ang confidential funds. Nitong ginawang budget hearing ng Kongreso para sa proposed 2.03 bilyong pondo ng Office of the Vice President ay lumabas ang pagkabutangera at pagiging ignorante sa batas nitong si VP Tambalustay Lakwat Sara Duterte. Humihingi siya ng bilyong-bilyong pondo pero ayaw niyang sagutin ang mga katanungan kung paano niya ginamit ang mga naunang pondo na ipinagkaloob sa kanya ng taong bayan at kung paano niya gagastusin ang hinihingi niya mahigit 2 bilyong pisong pondo. Napaghahalata tuloy na takot siyang mapag-usapan ang mga nawaldas niya mga pondo bilang BP at bilang dating kalihim ng Department of Education. Kung totoo na malinis siya at malinis ang ginawang paggastos sa bilyong-bilyong piso na alokasyon ng kanyang opisina, hinarap dapat niya ang mga kongresista at ipinamukha na wala siyang itinatago at wala siyang kinukurakot. Sa halip, parang sirang plaka na paulit-ulit niyang sinabi na hindi niya sasagutin ang mga katanungan ng mga mambabatas. I would like to forgo the opportunity to defend the budget in a question and answer format. Hindi tuloy na tanong kung bakit 10 milyon ang halaga ng napakawalang kwenta niyang librong kaibigan para sa pagpapaimprenta ng 200,000 copies. Ultimo kasi itong libro niya ay gusto niyang kurakutin dahil lumalabas na 12 pesos lamang at hindi 50 pesos ang presyo ng pagpapaimprenta ng bawat kopya. Ayon na rin sa mga matatagal nang naglilimbag ng mga libro. Isipin niyo yun, kahit pipitsuging libro na mali-mali ang grammar at mali-mali ang konteksto, ay gusto pang pagkakitaan ni Tambalustay Lakwat Sara. Takot din kaya siya na mapusisi kung magkano ang nagagastos ng pamahalaan sa kanyang sangkatutak na bodyguards. At syempre, automatic na ayaw din niyang mabunyag kung paano niya napaglaho ang 125 million confidential intelligence fund sa loob ng 11 days. Dahil sa kanyang asta sa budget hearing,
ay nakita natin ang tunay na kulay ni VP Tambalustay Laquatsara. Madam Chair, that is the subject of Supreme Court cases. Sa buong kasaysayan ng Pilipinas, ngayon lang tayo nagkaroon ng Vice President na walang accountability at dinadaan sa galit ang kanyang pag-iwas sa responsibilidad bilang halal na opisyal ng pamahalaan. She may not like my answer. She may not like how I answer. She may not like the content of my answer. But I am answering. Nakilala natin lalo itong si VP Tambalustay Laquatsara na maliban sa magaling lang siyang mangumbag ng mga walang kalaban-laban, ay wala rin siyang respeto sa umiiral na checks and balances sa ating gobyerno at ang separation of powers ng ehekutibo at ng Kongreso. Akala yata niya ay nasa Davao lang siya na maaari niyang diktahan ang lahat kung ano ang gusto niya. Pero sorry ka, VP Tambalustay Laquatsara. Pistado na namin ang tunay mong pagkatao, maliban sa pagiging Chinese puppet at protektor ng si Apollo Kibuloy. Napatunayan na namin na napakasakaw mong mangurakot. Yan, so nasanay kasi siya makabayan bilang isang spoiled brat, spoiled kasi ni Digong sa panahon po niya na kung saan ayaw niyang matanong po ay na gustong madiktahan o tatanungin po kung anong paggagamitan po dito sa kanyang budget, ayaw niya. Kasi gusto niya makabayan kung ano po ang malalabas po sa kanyang bunganga, kung ano po ang kanyang sasabihin, yun gusto niya na yun na po ang masusunod. Kaya nga siya po ay spoiled brat, sa tinawag po na bratin nila makabayan. Totoo naman talaga kasi meron siyang mental issue do makabayan. Madaling magalit kapag siya po itatanungin po sa mga budget, magagalit kaagad. Normal bang ganyan? Ayaw ba niya siya po ay tanungin makabayan? Saka dito po sa balita, idadaho natin. Malamang sa malamang, isa po dito sa rason makabayan kung bakit hindi siya sumipot doon po sa House Plenary Debate ng kanyang budget para po sa kanyang office kasi meron naman pong bagong lumabas po na issue makabayan. Ano yan, Sir Ivan? Ayon sa balita, OBP spent 237 million pesos in 7 months. Ayon ho yan sa COA report makabayan. Meron pa. Dito rin po sa balita makabayan, COA flags almost half of OBP's 500 million confidential funds spent in 7 months, larger pattern of alleged fund misuse raised. So sabi pa dito, the 73 million disallowed by COA is just the beginning of a broader pattern of seeming misuse or mismanagement of government funds as an additional 164 million pesos has been flagged in audit observation memorandums. So marami siyang mga bago po na mga issues makabayan. Ngayon na natin po ito narinig, 'di ba? Kasi nga 'di ba sa last po na hearing hindi po natin to nakita makabayan or narinig. Merong lumabas po na mga bago. Kaya siguro nung nabasa niya yung balita na yan, nagkaka-stress siya. Paano niya yun po dipinsan makabayan? Huwag niyang sabihin na ang budget na yan ginamit niya sa tree planting makabayan. So dapat talagang sumipot itong si Sara Duterte. Kung hindi, dapat siya po ay impeach makabayan kasi yan po impeachable. So before tayo mag-jump po sa next topic, mamaya babalikan na po natin po itong si Sara makabayan tungkol po sa kanyang sinabi na meron pong nakita di umano na mga mansions ang isa pong ang netizen po dyan po sa Pilipinas makabayan. But for that, isa-ramar natin. Nandyan po si Noel Narcida, Lia Samantha, Lynn Gonzalez, Margie Yadao, nandyan po si Chiki Jing, Merna Borromeo, Nonske Pasamonte, Emma Valdez from Cubao, Quezon City, hi to Wing Salvatierra, and hi to Emerald Gemini from Dubai. Mga kabahan ko, ipakita ko muna sa inyo ang good news sa ating balita po ng ating gobyerno at kay PBM. For more details, let's watch this. Matapos ang mahigit isang dekadang paghihintay, ganap ng batas ang Magna Carta of Filipino Seafarers. Yan ang ulat ni Alan Francisco. Today, we gather for this ceremonial signing of the Magna Carta for Filipino Seafarers, an act that transcends what we have seen today, just mere ink and paper. It's way beyond that. Pirmado na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Magna Carta for Filipino Seafarers sa Malacanang kaninang umaga. Layo ng batas na ito na protektahan ng karapatan at kapakanan ng mga domestic at overseas Filipino seafarers. It is a tribute to their sacrifices, but a call, not only a tribute to their sacrifices, but a call to weave together
a future that they can be proud of. One where their voices are heard, their rights are upheld, their families feel the support of a nation that understands the weight of their duty. Kinilala ni Pangulong Marcos ang ambag ng mga seafarers hindi lang sa ekonomiya ng Pilipinas kundi sa pagiging tulay na nag-uugnay sa pagitan ng bansa at ng buong mundo. Sabi ng Pangulo, tinitiis ng mga mandaragat na Pilipino na pansamantalang mawalay sa kanilang mga kapamilya. Gayon din ang panganib sa trabaho gaya ng nangyari sa Red Sea kung saan inatake ang barkong may sakay na Filipino seafarers. It is our way of telling our seafarers, we see you, we hear you, and we are here to support you. Dahil sa pagpasa ng batas na ito, nagpasalamat si Pangulong Marcos sa mga mamabatas na nagsulong nito, gayon din sa mga stakeholders. Our different perspectives helped us produce this Magna Carta that encompasses our shared goal to make Filipino seafarers, the industry, and the country prosper both in domestic and international waters. At its core, this new law aims to uphold the fundamental rights of our overseas seafarers, their rights to fair wages, safe working conditions, and skills and competency development, amongst others. Kasabay nito, ang pagbibigay diin ni President Marcos sa tamang pasweldo at pagtrato sa mga seafarers, kasama na rin ang training, secure contracts at benepisyo. Plano ring magtakda ng isang mekanismo ng pamahalaan upang matiyak na mapahalaga ng mga seafarers. By prohibiting the imposition of recruitment, placement, visa, or other related fees, we hope to alleviate some of the financial struggles that our seafarers, that they have to go through, even before they board a vessel to set sail in international waters. Simula sa Enero, inaasahang magiging libre na ang prescription glasses, wheelchair, saklay at walker para sa mga miyembro ng PhilHealth. Ito ang pinakabagong inianunsyo ni House Deputy Majority Leader for Communications, Erwin Tulfo, mula sa naging pakikipagpulong ng liderato ng Kamara sa mga opisyal ng PhilHealth. Ayon kay Tulfo, ginawan ito ng paraan ng House leadership sa pangunguna ni Speaker Martin Romualdez, alinsunod na rin sa hangarin ng Administrasyong Marcos. Karaniwan kasi aniyang idinudulog sa kanila ng ating mga kababayan ang wheelchair, salamin, walker at saklay. At nang makipag-usap sila sa PhilHealth, pinagbigyan naman ito. Sabi ni PhilHealth President and CEO Emmanuel Ledesma Jr., bubuo na sila ng grupong tututok para sa inisyatibong ito. Kung tuluyang maaprubahan, inaasahang mailalabas nila ang mga pulisiya ukol dito sa pagtatapos ng taon para mapakinabangan sa Enero. Okay, so idagdag po natin sa balita mga kabayan. Itong next na balita, I am very sure hindi ito matatanggap po ng mga DBS. Ano Sir Ivan? Kahapon, nagpalabas na po ng survey rating ang Tangier mga kabayan. So ang result na to, ang rating na to or ang survey na to that is covered from September 16 to 19 mga kabayan. At saka 2,000 po lahat ang kailang tinanong. Ano ang survey man Sir Evan? Dito nalampasan na po si Sara Duterte ni PBBM mga kabayan. Kasi ang trust rating po ni PBBM 58.8% mga kabayan. Kay Sara Duterte, 56.8%. Kasi kung maalala ho natin, di ba ang kanyang trust rating last time mga kabayan, that is 63%. Kay Sara Duterte, ang last time po niya na trust rating, that is 63%. Ngayon, 56% lang po mga kabayan, 56.8%. Nalampasan na po ni BBM. Di ba? Ano sinasabi po ng mga DBS? Hindi daw kayang malampasan po ang rating po ni Sara mga kabayan, sabi nila. Anong nangyari? Mukha yatang nabaliktad na ang panahon. Umabot na ang panahon. Kasi alam nyo mga kabayan, ang mga DDS kasi very confident sila kasi pagkakala nila ito si Sara Duterte magaling po at saka okay po ang kanyang attitude mga kabayan. So hanggang yan po'y unti-unti pong nakita ng taong bayan na mga netizens na hindi pala maganda ang ugali nito ni Sara Duterte. Doon pa nga lang sa budget po ng kanyang office mga kabayan. Anong asta niya doon? 'Di ba? Naging Bratanila or Bratinila mga kabayan. At saka sa tingin dito ng taong bayan, meron siyang mental issue kasi madali siyang magalit kapag siya po ay tatanungin mga kabayan. Mukhang diktadura pala.
Mukhang siya po ang adiktatura. Kasi lagi sinasabi dito po na adik na makabayan, di ba si PBBM? Ngayon, bumaliktad na po. Sino sa tingin nito ang mukhang adik makabayan at saka may mental issue? Diba si Sara? Kaya nga yan po nakita ng taong bayan. Ang kanyang trust rating bumaba na. From 63%, ngayon naging 56% lang po makabayan. Kay BBM, mas lalo pang tumaas. DBS, I can assure you, you cannot put a good man down. Kasi mabait po si BBM at magaling rin po si BBM. And also makabayan ko, ang trust rating rin po ni Speaker Martin Romualdez tumaas rin po makabayan, 56.4%. And also kay Francis Cordero, kay Ches, 60%. Saka ito pong pangalan po na Chief Justice Alexander Gismondo makabayan or Gismondo, 42.2%. Only kay Sara Duterte lang po ang bumaba makabayan. Mukha yatang nakarma na. Ano na mga DBS? Umpisa nang nagpanic mode ang grupo ni Sara Duterte. Okay, so makaaban ko, forward tayo. Baka masyadong masaktan itong mga DBS Forward tayo. Dito po sa atake, bago pong atake po ng mga grupo ni Sara Makabayan, na mga DBS, sila si Sas, si Joy De Vera, si Hitad, at saka nakita ko rin po yung grupo po ng Taps Coalition, mga membro po ng Maisog Rally, mga vlogger po ng kabilang kampo. Ang kanila pong inatake ngayon, kasi nga, wa-effect kasi ang mga pag-aatake na dito kay PBM at saka kay Felisa. Kasi sila po ito'y binaliwala lang po makabayan. At saka nakita rin po natin na meron pong naipalabas na result tungkol po doon sa piki po na video makabayan, na pulboronic video, at saka nag-release po ng result, ang galing po ito sa India makabayan. Yung mga deepfake AI expert from India. So ang kalang tinira ngayon, ito pong grupo nila ni Speaker Romualdez. Si Congressman Luistro, sila si Abante, di ba inatake ngayon sila si Abante, si Representative Lizaldico, at saka yung isa makabayan, si anong pangalan nun? Si Jel yata ang name niya makabayan. Saka marami pang iba. Kasi nga, nagpalabas sila po ng mga pictures tungkol dito po daw sa yaman ng mga congressman makabayan. Dito po sa kanilang relo or sa kanilang mga kagamitan or kanila pong sasakyan. Saka nilagyan po nila ng presyo makabayan. Umatake sila. Pero, hindi naman kasi yan epektibo. Bakit? Unang question, alam ba nila yung iba pong negosyo na mga mamabataso natin? O yung sila po si Abante, yung marami pang iba, mga negosyo na makabayan? Alam ba nila yan? Diba? Before po sila naging public official o public servant, meron na po silang mga negosyo. So hindi natin po masasabi na sila po'y nangurakot makabayan. Ipakita ko po sa inyo ang vlog po ni Mike Abe. For more details, let's watch this. Mali or maduming galaw ng mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte at ng mga Duterte vloggers. Yan ko yung vlogger kasi nakikita naman natin sa social media yung kanilang mga batikos sa mga kongresista. Ngayon po ay 2 congressman o 3 congressman ang binabatikos nila. Isa dyan si Congressman Saldico, chairman ng Committee on Appropriation. At Estela Kimbo ng Marikina, Senior Vice Chairman ng Committee on Appropriation, gumagawa ng budget ng gobyerno. At Chairman ng Committee on Human Rights, member ng Quadcom, Congressman Benny Abante ng Maynila. Si Saldico, binabanatan nila dahil ito po yung nagsabi na hindi tama na hindi magpaliwanag si Inday Sara Duterte sa kanyang mga budget na ginamit noong nakaraang mga taon. At higit sa lahat, itong si Saldico ang siyang makapangyarihan sa Committee on Appropriation sa Kongreso at malapit kay Speaker. Kaya siya ay sinisilip yung mga pagkatao at kayamanan. Hindi nila yata alam, para sa inyong kaalaman, ingat kayo, mayaman talaga yan si Saldico. Matagal lang businessman niya nung araw pa. Naalala ko, panahon pa yata ni Ramos at Gloria Macapagal Arroyo. Isang malaking kontraktor yan sa bansa, hindi lang sa Bicol. Baka hindi nyo alam. Talagang mayamang mamabatas yan. So, paalaala lang. Si Kimbo naman, dahil siya po yung Senior Vice Chairman ng Committee on Appropriation, kaya sabi ko, mali
Abay, sinisilip yung mga relo, damit, at mga bag. Eh, anong kinalaman ng mga gamit na yan? Doon sa pagiging mambabatas. Eh, malay mo, may sariling pera yung pamilya. Dati rin congressman ang asawa nun. May mga negosyo siguro sila, kaya nakakabili ng mga gamit. Anong pagka ang tinalakay ng mga taga-suporta ng Duterte ay mga personal na gamit ng isang politiko, yan ay desperadong galaw. Yan ay below the belt na galaw na pwede pa kayong masilip doon sa cybercrime o cyber libel. Kasi paano nyo mapapatunayan na sila may mga alahas, may magandang damit at bag, ay yan igaling sa illegal. Kasi gano'n ang gusto nyo paulutangin eh. Nagmamalinis daw pero maluho sa katawan. Ay, anong pakaalam nyo sa luho ng isang tao kung meron namang kakayanan? Kaya may pagkalibelo po yan. Ganoon kababaw ang galaw ng mga nasasaktan sa ginagawa ng Kongreso na pinaninindigang ang pera ng bayan dapat ipaliwanag ng kahit na sino kung saan nila ginamit. At yun ang problema ni Inday Sara Duterte. Hindi niya may paliwanag ang confidential at intelligence fund. At iba pa yung kanyang attitude at pag-uugali o style sa pagharap sa Kongreso na para pang dinidiktahan niya ang mga congressman at kung ano ang gusto niya, yun ang masusunod. Di ba? Sa 2 beses na siya nagpunta doon sa hearing, ay talagang ibang-iba ho ang dating. Parang hindi siya nangangailangan. Okay? Ang pangatlo na binubugbog nila ay itong si Congressman Abante na chairman ng Committee on Human Rights, na alam naman nating aktibo yung kanyang komite doon sa issue ng di umano'y paglabag sa karapatang pantao ng nakaraang administrasyon. Abay ngayon at pati active din si Abante doon sa paghahanap sa budget na ginamit ng Office of the Vice President, Inday Sara. Abay ngayon bahay, kotse, at pati ngayon mayroon pa silang ilalabas na masagwang picture sa isang personalidad na pastor at saka po politiko. Kasi nilalabas nila, ayaw ko nagpakita pero nakita ko na po na parang nakahubad si congressman, siguro nainitan kung ano man, bay pinapalabas na masama. Bay, masama bang magpalit ng damit? Masama bang magpakuha ng picture kung nakahubad ka at kung nandun ka naman sa beach o na kung saan lugar? Masama naghubad si congressman sa loob ng session hall o naghubad si Congressman Abante sa Quadcom hearing. Yun, hindi maganda yun. Eh, hindi natin alam kung saan galing yung picture eh. Baka nagkakatuwaan lang yung pamilya, pero inaangguluhan nila, iskandalo raw, tapos yung mga picture ng kanyang bahay, picture ng kanyang mga kotse, motor at kung ano-ano, ayan, personal na naman. Delikado yan. Again, pagka yan ay inangguluhan nyo ng masamayang at galing sa masamayang inyong pinakikita mga di umano ebidensyang yan, cyber libel yan. Kaya paalaala ko lang po doon sa mga desperadong galaw, panic mode na galaw, dahil nabuko yung inyong mga amo sa mga paggastos ng perang hindi malinaw kung saan ginamit. Ngayon itong mga congressman kinatawan ng taong bayan at member ng House of Representatives, kumakatawan sila sa mga Pilipinong pinipersonal nyo. Pwede na kayong kasuhan, pwede kayong balikan. Pasalamat kayo kung daanin sa ganun. Ako naman naniniwala na susunod din sa mga batas ang mga ito. Sige, dagdagan pa ninyo ang inyong pang-iinsulto, paninira sa mga personalidad na kongresista dahil sa inyong pagkapikon at desperadong galaw. Palagay ko mananagot din kayo. Anong pakialam nyo kung yung tao ay may sariling sasakyan, may magandang relo at damit? Eh kung kaya naman nila. Pinalalabas nyo na sila ay mayroong ganong kagamitan o gamit dahil sila ay corrupt? Bah, delikado yan. Hindi ho, mahirap pagbasihan yan. Paano kung yung mga yan ay may namana sa kailang pamilya o talagang magandang hanap buhay ng kailang pamilya, kayang-kanya i-justify na bumili ng mamahaling kotse, bumili ng mamahaling mga relos at saka mga bag o damit na suot nila. Hindi kayo nagiging maingat, eh bahala kayo. Gusto lang nyo kasing manira, gusto lang nyo makakuha kayo ng maraming views. Pero alam nyo, ako'y matagal na ho sa social media at saka sa media, hindi paraan para makakuha na ka ng maraming views o mga nanonood ay sirain o manira, silipin
ang personal na buhay ng isang tao, mapolitiko man o hindi. Kasi napakadelikado niyan. Malamang at mataas ang percentage ng nakakasuhan na personal ang topic. Mataas ang percentage ng nakakasuhan ng libelo ng namimersonal, lalo na kung mga gamit. Natandaan niyo isang artista, sino ba yun? Si Lee, yung artista, na inakusahan niya yung kasal ni Congressman Bautista yata yung sa Mindanao, na pinalabas niyang maluho daw yung kasalan, baka daw corrupt pera daw ng bayan. Naloko na. Hindi niya alam na yung both families nung pamilyang politiko, yung puro mga bilyonaryo sa Davao, na kayang-kayang bumili ng simbahan, kayang-kayang bumili ng kahit ano, mayaman, o binanatan ng artista, o kinasuhan siya. Hindi pa yata tapos na ngayon. Iyan ang sinasabi natin. Pag na-personal kayo, pag property, personal na gamit ang inyong ebidensya, at yan ay inyong pinalabas na masama, delikado. As in delikado. Paalala lang po. Okay? Maging matalino, maingat sa lahat ng ating ginagawa. Paalala lang ito. Ngayon, yung mga desperado dyan vlogger ng kampo ng mga Duterte, panic mood na kayo. Ginagamit nyo yung ganyang klase. Bahala kayo sa buhay nyo. Ang akin naman paalala lang, hindi yan makakadagdag ng views para ka sa inyong hanap buhay. Yan ay pwede pang malaking problema nyo kakaharapin pag binalikan kayo nitong mga politikong ito. Okay, so ito na makaabayan, tungkol po kay Sara Duterte na kung saan, diba sabi ko sa inyo, meron pong isang netizen na palabas po ng video at saka talagang nag-viral ho yan ngayon makaabayan. Viral ho yan ngayon. Na nakita ko kasi sa baba, doon sa comment section na kung bakit daw lumabas itong balita na to kasi palagi daw itong si Sara Duterte na pumasok dyan makaabayan sa lugar na yan. Palagi daw pumapasok itong si Sara dyan po sa lugar na yan. So siguro, ang netizen nag-assume siya na kay Sara yang lugar na yan makabayan or properties. Ipakita ko sa inyo ito pong post ng netizen doon po nag-viral sa Twitter makabayan or sa TikTok. For more details, let's watch this. Ito ba ang bahay ng isang simpleng tao? Yun ang kinalakihan ko. Isang ordinaryong environment ng isang ordinaryong citizen. Simpleng tao. Ganito isinasalarawan ni Inday ang kanyang buhay para mabudol ang taong bayan. Pero ano ito? Hektaryang lupain sa Malacagaytay Highlands na lugar sa Davao. With not 1, not 2, not 3, but 1 dozen houses. Not 1, but 2 swimming pools. Hindi pa kabilang dyan ang iba pa diyang bahay sa iba't ibang high-end subdivision sa Pilipinas. So ano ang tingin niyo ba yung kainday? Simpleng tao? Kayo na po ang husga. Kayo na po ang humusga makaabayan, di ba? Hindi naman kasi lalabas po yung mga istorya na ganyan kung wala pong nakakita makaabayan. Order na po natin, di umano. Yan daw ay pag-umayari po ni Sara makaabayan. Daw, sabi nila. Kasi nakita ko sa baba po sa mga comment section, meron kasi nakita po na lagi pong nagpupunta dyan itong si Sara Duterte. At sana po, Sara Duterte, pakisagot naman po ang tanong ng bayan. Sa iyo ba yan ang property na yan? Bakit ang dami? Bakit ang dami pong mga mansion? Mga mansion makaabayan? Or baka siguro mansion ng mga Duterte. Sabi nila, simpleng tao daw eh. Meron din silang simpleng pamumuhay makaabayan. Simple bang ganyan? Ang daming mansion makaabayan. At saka not just mansion, meron pong mga swimming pools makaabayan. Okay? So before tayo mag-jump po sa ating next topic, i-shout out natin. Nandyan po si Victor Rubin, Anjang Aison, hi to Boboy Elmido Costin sa Dugyo. I-shoutout po natin si Alicia Lee. Nandiyan po si Ami Naomi. Yan pong si Ami Naomi makaabayan. Haters po natin yan. Nandiyan po si Leslie Cabrera, Elvier Shimizo, Eds Villarreal, also haters. Nonoy Florin Hills, William Steven Verdugo, nandiyan po si Apple Nash, Elsa Hoffman, Caroline Campos, nandiyan po si Janet D. Narvaez, Girly Sulabo from Germany, hi to Gisubtor from Calamba, Laguna, Rose Bisnar o Business Store in Antipolo, Rizal, hi daw sa pamilya Atienza at sa Gales na nandyan sa Caloocan, greetings from Eva Atienza sa Dubai, hi to Timoteo Obejero from Isuzu, Pampanga, and hi to Vivian Torne. Okay, so makaabayan ko. Meron na pong balita na kumalat ngayon
na inilabas na daw ni General Torre na siya po'y magkakaso po mga kababayan or kinasuhan na niya. Kinasuhan na niya yung 200 yata, ang dami. Sabi 200 na mga kababayan. 200 daw katao ang kanyang kinasuhan, yung merong kaso mga kababayan yung humarang sa kanila sa KOGC compound, kinasuhan na daw. Merong 200 katao mga kababayan. Ang dami pong kinasuhan po ni General Torre. Kaya pala itong Banateros, kung napansin natin, 'di ba sila po'y bigla ngayon na dumistansya mga kababayan. Napansin ba natin ang Banateros? Nakita nyo ba si Coach Ole? Ilang araw na po hindi nag-vlog mga kababayan. Ito na pong si Boss Dada, ilang araw na rin pong hindi nag-vlog. At saka ito pong si Banat Bay, hindi po siya nag-vlog doon po sa loob po mismo ng Isme ng mga kababayan. At saka pa iba-iba, interval days mga kababayan si Banat Bay. So nakikita natin dito, sila po ay nagpanic at saka umiwas na po sa KOGC mga kababayan. Isipin niyo lang po, ang dami pong kinasuhan ni General Torre, 200 lahat. And also, dito na po sa balita, papakita ko sa inyo kasi sinabi rin po dito ni Chief Marvel mga kababayan na ang sure dito na nakakasuhan, yun daw si Torion. And also, ito rin pong si Digong mga kababayan. Si Digong, hindi rin po ito makakalusot. Siya lang po ay kakasuhan po ni Marvel or ng PNP at marami pang iba mga kababayan. According po ni Marvel, na lahat po na humarang sa kanila during po silang operation, yun po ay kakasuhan at saka meron na po silang mga pangalan mga kababayan. And also, dagdag rin po sa balita na ito, na yung merong mga bago po na mga biktimang lumantad mga kababayan. Yung inabuso po ni Manyakis na si Kibbs, meron na pong lumabas ngayon at saka lalantad mga kababayan. At yan po ay pupuntahan ni Chief Marvel doon po sa ibang lugar mga kababayan. So ito po ang ating balita. Pumunta po ang inyong police abroad, tama ho ba? Opo. Where, sir? Abroad muna. Okay, abroad. Yeah. And kukuha po ng ho ba? Sworn affidavit. To get in. Lahat ng kwento niya. Of course, yun ang mga biktima. Sino pa yung mga kasama niya. It will help us. Really help us. So, ito pong individual was also allegedly abused? Yes. At ituturo niya, at yung iba pang sinasabi niyang kasama niya na abuso. I see. Okay. And when do you expect the police to come back and siguro mapasakamay po sa inyo yung affidavit? Maybe umalis lang niya. Maybe next week nandun sa amin yung affidavit na yan. Okay. Meron pong balita na lumabas very recently na allegedly, meron ito pong mga pastoral yung sa inner circle ay also being offered to Quiboloy's close friends, including na-mention po si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang allegation from what I saw was from Arlene Stone. Yung pong nasa Amerika, I'm sure kilala niyo po siya. Yeah. What is the PNP doing about this? Is there a probe? Of course, lahat naman inimbestigahan namin We have to take, yun lang nga, kaya nga sabi, we're very careful dun sa mga affidavit sila kung tunay, kasi baka yun lumalabas, baka hindi naman But lahat ng mga namin, we try to investigate. We are investigating kung sino pa mga involved, baka may mga natatago pa doon. Diba, sabi ko nga, may nakita nga kami mga bata doon, yung last time na nandun ng mga namin, pero hindi pa namin wala pa kaming nakukuha. Hindi pa namin nakukuha na ng mga statement yung mga iba. Would it be fair to say that even the former president is also part of the investigation now in terms of yung sinabi nga alleged by this Arlene Stone na ulitin ko lang po that there are allegedly girls being offered to Quiboloy's close friends, including the former president? Yun ba, inimbestigate po namin since sinabi ni Miss Stone, then I have to investigate po. Kasama po yan. General, yung pong obstruction of justice, who are being investigated dahil nga sinasabi na posibleng tumulong para maitago si Pastor Apollo Quiboloy? Number one, marami, This is the second time that we'll be filing a case. Nagsimula kami ng June 10. Yung the first attempt that na pumasok kami ng KOJC, they delayed us for how many hours? About 3 hours or 4 hours. Tapos tuloy-tuloy yung Then this one, yung
yung pagpasok namin kay OGC sa August 24, lahat yung mga tao doon, nakapasok rin ako doon Yung mga tao, they try to delay us. Yung mga nandun, yung mga attorneys doon, yung mga caretakers doon, we have all the names. Marami. Pero hindi ho ba, General, lumabas din ang mga pangalan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte and even Vice President Sara Duterte? I'll start with the former president. Is he being investigated for obstruction of justice? Lahat po na nandun, lahat mo na tumulong sa kanya, ang hinahabol lang namin yung proof beyond reasonable doubt. Ito naman yung mga taong tumulong sa nila, talaga nagdi-delay, yung kinukwento ko nga sa'yo, yung last time na when you enter this place, the compound. Yung compound na yon, may isang lugar, they will not, hindi ka pwedeng pumasok. You have to wait 15 to 30 minutes before you can enter that place. So, ilan po itong nakikita niyo dito sa marami? 50? Hindi, ang gusto lang namin kasuhan muna yung mga talagang prominente na nandun. Yung si attorney, yung may mga attorneys pa doon, tapos yung mga, of course, yung administrator, syempre, kasama doon. Hindi ho ba ang administrator ngayon si Pangulong Duterte? Yes, yun, kasama doon. So kasama po siya, to be clear, sa iniimbestigahan? Yes, siya ang administrator. Okay. What about Vice President Sara Duterte? Meron din po kasing lumabas na balita dahil po sinabi niyang, hindi ko alam, baka nasa langit. Is that obstruction of justice, sir? I have to consult yung natin, yung mga lawyers natin. But remember, he went there dun sa September 1. Our Vice President went there inside KOJC when the policemen are there. Diba? Bawal kasi sa police line. But of course, we need to ask our lawyers kung pwede ba yung kasuhan ng kaso. Alright. Diba? So, hindi pa po sigurado na iniimbestigahan. Tama ho ba? No, we need to establish yung proof beyond reasonable doubt. On the Vice President. Yes. Pero ano na po yung update doon sa medical condition ni Kibuloy? Kasi dapat i-check po siya ng PNP doctors kasi he's asking for a hospital arrest. Kamusta po yung kanyang medical condition? Ang report sa atin, okay naman siya. Tapos tinitingnan namin sa logbook. Binibisita lagi siya ng doktor niya. And it's okay. Wala siyang sakit. So, sabi kasi nung kanyang abogado, meron daw siyang sakit, although hindi naman in-identify kung ano yung sakit, kaya po humihingi ng hospital arrest. So, you're basically saying the PNP doctor saw nothing wrong with him? No, wala kami nakitang Kasi first time na pumasok siya dito, nagkuha kami ng, of course, medical, just to see. It's a requirement. Wala akong nakita na delikado sakit na hindi pwede siya ikulong. So you'd rather that he stay, ganun ho ba, in the PNP Custodial Center? Yeah, kasi kung for the meantime na at least main namin kung wala siyang threat. Kasi baka may mangyari sa kanya, no? But kung sinabi ng court at feeling namin na wala na siyang threat, then we can bring him sa court. Dun sa SEDA kung asa siya dapat na i-commit. Naiutos ng korte. Okay, so yun nga mga kabayan, medyo 50-50 pa na itong si Sara Duterte ay kasama po sa mga kasuhan. Pero ang sure dito, sila po si Attorney Torion, yung si Digong at saka yung mga executive pastorals po na ng KOGC, yung sila si Eleanor Cardona makabayan, saka marami pang iba, pati po yung mga vlogger. Kaya nga nagsibata na ngayon yung mga vlogger po nila makabayan. Hindi na rin po natin nakita, ito pong si Celes, hindi natin nakita po sila si yung Banateros na nag-air doon sa SMNI, at saka yung mga vlogger po nila, for example sila po si Pamansang Takip-Tip, si Brothers Traveler, sila ang mga Bisdakiros, di ba? Nagsibata na ho lahat makabayan. Kasi alam nila, isa po sila dito po nasali sa listahan na kinasuhan po ni General Torre makabayan. Pero hindi naman sila makaiwas, lalo na kapag alam po ang kailang totoong pangalan makabayan. Alam po ni General Torre po ang kanyang ginagawa, hindi sila makakasibat dito. Kasi kapag po sila ay sisibat makabayan, magiging Kibuloy 2.0 or baka Kibuloy 3.0 makabayan. Sino yung 2.0, Sir Ivan? Si Roque. So mga vlogger, magiging Kibuloy 3.0 kapag sila po ay sisibat makabayan. Ayan na ang karma. Doon kasi sa time po na nagsagawa po ng operasyon ang ating kapulisan, puro kasi pagmumura at saka pinagtatadyakan makabayan. Di ba? Pagmumura at hinaharang nila. Meron pang nakita doon na membro po ng KOJC na threat makabayan. Titigiin daw itong si General Torre. Di ba? Mismo po sa vlog po ni Busdada,
Pati po itong si Dada ay lalo nang makakasuhan mga kabayan kasi kasama siya doon po sa Humarang during po sa operasyon po ng ating kapulisan doon po sa loob po ng KOJC. Ayan na, ang karma nag-umpisa na. And also, nakita rin po natin sa balita mga kabayan, actually hindi po balita, doon po sa balita ng SMNI, kasi nga serve as hindi naman tara balita yung si SMNI mga kabayan, pero kasi fake news eh. At saka pinag-interview nila doon, yung kala po mga pastoras, as in marami sila mga kabayan. So, ang mga pastoras, in-interview nila, napalabas sila nakalang sa loobin, sa ginawa daw ng kapulisan, sa paggipit daw, sa pagkulong daw dito ni Kibuloy, at saka sinabi rin po nila doon sa kanilang vlog kung gaano daw kabait itong si Kibuloy mga kabayan. Mabait naman talaga si Kibuloy sa kanilang paningin mga kabayan. Pero may nakita ako na isang pastoras na talagang walang alam sa batas mga kabayan. Iparinig ko na po sa inyo para maintindihan natin. Let's watch this. Kaya mga nag-accuse ngayon kay Pastor, bakit tinatago niyo yung mga mukha niyo? Diba? Bakit niyo binabasa yung script na pinababasa sa inyo? Okay, doon daw sa mga witness makabayan, sa mga nag-akusa daw dito ni Kibuloy. Bakit daw nakatago ang kanilang mga mukha? Normal naman talaga yan sa mga witness. It's up to them kasi karapatan nila yan na itago po ang kanilang mga mukha makabayan. Normal lang ho yan. Kasi nga siyempre ang binabangga nila hindi ho basta-basta yan. Ito pong si Kibuloy, pati po yung mga Duterte makabayan. Kasi kapag babanggain mo itong si Kibuloy, parang binangga mo na rin po itong mga Duterte makabayan kasi magkasama sila eh. So hindi po basta-basta. So karapatan nila na magtago po sa kanilang mukha makabayan. At saka sinabi rin po niya, bakit daw yung script binabasa nila? Yung sworn statement or affidavit po na binasa po ng mga witness, ang gumawa yan po mismong witness. Ang kanilang experience dito po sa ginawa po ni Kibuloy sa kanilang makabayan, isinulat ho nila yan. So yan po ay sworn statement. Yan po ay sinumpaang salaysay. At kapag hindi nila sinunod po ang kanilang sinasabi doon po sa affidavit makabayan, makakasuhan o sila ng perjury. Diba? So yan po ay sinumpaang salaysay. Normal talaga na babasahin nila po ang kanilang sworn statement or affidavit para hindi sila magkamali makabayan. Hindi niya alam po ang proseso. Patuloy tayo. Kasi hindi totoo. Alam nyo sa sarili nyo. Hindi totoo lahat ng mga pinagsasabi nyo dyan. Kung totoo yung pinagsasabi nyo, harap kayo. With your bare face. Pakita nyo sa mundo kung yung mga pagmumukha nyo, papait. Nagpakita na nga sila. Kung hindi totoo ang kanilang sinasabi, bakit nyo hinahabol? Diba? Meron pong witness po dito against kay Kibuloy makabayan, hinabol nila. At saka meron ngang ulat na ang mismong bahay po ng witness na yon pinagratratan makabayan sa grupo daw ni Kibuloy. Tinatakot nila. Kung hindi man yun totoo ang sinabi po ng witness na yon, bakit nila hinaharas makabayan? Diba? Nagtatakpan niya itong si Kibuloy kasi siya po ay nakakabenepisyo ni Kibuloy makabayan. Patuloy tayo. Pa kayo dyan sa mga mainstream media, bakit naka-blur? Bakit nakatago yung mukha ninyo? Kasi alam ninyo, puro kasinungalingan ang pinagsasasabi nyo. We pray for your enlightenment. Kayo ngayon na nag-aakusa dyan. Kahit gin-blur ang kanilang mukha, kilala na po nila makabayan. Diba? Napalabas nga sila ng mga video ni Amanda, pictures ni Amanda, pati po yung isang lalaki na medyo may pagkabiki makabayan, yung taga Leyte. Diba? Nagpalabas sila ng video at saka pictures nun. So kilala. Bakit pa sila magtatanong na yun po yung gin-blur? Yan talaga po ay mandatory makabayan ng mga mainstream media. Kayo na nagsasabi na may mga na-rape, kung ano-anong mga accusations na sinasabi nyo kay Pastor. Truth will prevail sooner or later. There's a big eye up there. Big eye up there? Akala ko ba ang puo ninyo itong si Kibuloy? Bakit mo pa sinasabi na big eye up there? Ang big eye ninyo nandun na po sa kulungan, sa krami. Yan po ang big eye ninyo. Pero ikaw ayaw mong sabihin na totoo. Bakit? Siyempre nandyan ka, natatakot kay Kibuloy, tsaka ikaw rin po ay nakakabenepisyo sa yaman ni Kibuloy. Tingnan nyo lang po itong si Arlen Stone. Si Arlen Stone, magsasabi ba siya ng ganyan or magre-reveal ba siya na wala siyang alam makabayan or hindi ba siya nakaranas po ng hindi maganda
dito kay Kibuloy, di ba? Hindi nag-isip tong gunggong na to. So anyways, makakabahan ko, i-shoutout po natin. Nandiyan lang po si Perlita Ramos of Estrella Heights Subdivision, Montalban, Rizal. Greetings from Edmond Ramos. Nandiyan po si Moneth Borromeo, Evelyn Garcia, Jeline Quezon. Hi to Nono Vlogs, Romeo Caro Gigato Jr., i-shoutout po natin si Sports Shinobi from South Korea, and hi to Joliet Caminto from Bacolod City. Okay, so makakabahan ko. Thank you so much sa ating mga viewers na nag-comment just baba sa ating comment section na hindi ko na-shoutout. Hopefully po sa ating next topic o sa ating next vlog, ma-shoutout ko na pong kayong lahat makakabayan. Okay? So anyways, yan po ating mga nakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share. Libre din ang subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Mahal na Ama sa langit, ipinagdarasal ko po ngayong araw ang aking pamilya. Sana po ay madalas na lumapit sa iyo ang aking pamilya upang sambahin ka at mapalapit sa iyo. Naway sundin po namin ang iyong mga turo at duwalhatiin ang iyong pangalan sa aming buhay. Naway huwag mo pong hayaang sakupin ng takot at kalungkutan ang aming mga puso kapag dumating ang mga problema at karamdaman sa aking pamilya. Sa halip po, bigyan mo po kami ng pananampalataya at lakas upang harapin ang mga ito. O Panginoon, bantayan mo po ang aking pamilya. Pangunahan ang kanilang buhay at samahan sila. Idinadalangin ko ito sa pangalan nating Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kabayan, and I hope to see you again on my next video.